Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig. Ang kwentong ito nangyari sa isang lugar sakop ng Panay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ninyo, taga Zamboanga, pero lumipat na sa isang lugar sakop ng Panay dahil taga roon ang babaeng aking napangasawa. Hindi ko na lang babanggitin ang pinakalugar na tinirahan namin bilang pagbibigay respeto sa mga taong naninirahan doon. Ang baryo kung saan kami ay liblib pa kung maituturing nung mga panahon na yon. Bale, lupa ito nila misis sa bukid, paanan siya ng bundok at doon kami nakapagdesisyong tumira. Gusto rin kasi namin ng tahimik noon. Kukonti lang ang kapitbahay at maraming parte ng lugar ang hindi pa talaga napupuntahan ng mga tao, lalo na sa parteng magubat. Wala pang kuryente kaya naman napakatahimik talaga lalo na kapag sasapit na ang gabi. Ngunit sa kabila nun, kahit kukonti lang ang naninirahan ay nagdadamayan kaming magkakapitbahay. Kung may sobrang ulam ang isa, hindi talaga nakakalimot na hatiran ang isa. Ganon kababait ang mga tao at magkakapitbahay sa lugar. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ulam ang naging pamagat ng aking kwento, sapagkat dito nag-umpisa ang lahat. Dito ko nakuha ang bakas ng aking sugat nang minsang makaengkwentro ng isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Walang iba kundi ang aswang. Payak lang ang pamumuhay namin doon. Kahit mahirap, hindi naman kami nawawalan ng pagkain sa hapag. Mayroon kasi kaming mga alagang hayop tulad ng manok, itik at kung ano-ano pa na siyang laging ulam namin ng asawa ko lalo na noong naglilihi siya. Marami pang nangingitlog na mga itik kaya naman kung ulam-ulam lang sa umaga hindi ka na talaga mamomroblema. Mahilig ang asawa ko sa adobong manok. Kaya naman lagi kaming nagkakatay nun lalo na kapag kapara sa hapunan. Siyempre, hindi malilimutan ang kapitbahay dahil nakasanayan doon ang malasakit at pagbibigayan lalo na kapag sobra-sobra naman ang pagkain. Samantala, mayroon kaming kapitbahay doon na parehong matatanda na. Ngunit ang babae, sa kabila ng mataas na edad nito ay maliksi pa rin kung kumilos. Yung lalaki naman, mahina na maglakad yon at uugod-ugod pa kung minsan. Itago na lang natin sila sa mga pangalang Bining at Agustino. Dalawa lang silang nakatira sa bahay gawa ng may sariling pamilya na ang anak nito at sa malayo nakatira. Ang trabaho ng mag-asawa ay gumagawa ng pawid at pag-uuling. Makikita ang larawan ng kahirapan sa kanila, lalo pat matatanda na. Ang mga kapitbahay naman po maging ang aking asawa noon ay ilag sa mga ito buhat ng ayon sa kanila ay pareho di umanong aswang ang mag-asawa. Ngunit sa kabila ng mga sabi-sabi ay hinahatiran ko talaga sila ng pagkain na meron kami sapagkat nakakaawa rin talaga ang kanilang sitwasyon. Medyo hatirin ang aking paniniwala nun kung aswang ba ang mga ito o hindi sapagkat kumakain naman sila ng pagkaing may halong asin, yun nga lang, konti lang. Yun naman po ay dahil bawal daw sa kanila. Hindi umano sila makakalakad kapag napasobra. Natatandaan ko pa ang sabi ng mga ito.
May sakit daw sila pareho ng kanyang asawa kaya hindi talaga pwede ang pagkaing sobra-sobra sa asin. Minsan pa nga noon, nagbigay ako ng kinilaw sa kanila na isda. May asin talaga yun pero hindi ko lang alam kung kinain ba o hindi. At isa sa dahilan kaya hati ang aking paniniwala sa mga kwento-kwento roon. Hindi ako lumaki sa baryong yon. Ako, baka may nagalit lang sa dalawa kaya nagpakalat ng mga maling impormasyon. Maliwanag para sa akin na sakit ang dahilan kaya sila umiiwas ng maraming asin at hindi aswang na galing sa mga chismis. Ayon naman sa aking asawa noon, dahil doon nga ito lumaki sa lugar, marami siyang kinuwento tungkol sa mga aswang. Isa na yung kapitbahay. Marami raw talaga sa Panay, nagkalat lang sa iba't ibang lugar. Kalat na kalat din ang balita sa baryo na maging ako sa pagdaan ng panahon sa lugar talaga namang maugong din ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Inaswang na naman kagabi yung buntis. Mga katagang naririnig ko sa may tindahan kapag may mga nagkukwentuhan. Bukod doon ay nakakarinig din talaga kami ng mga kakaibang huni sa gabi, lalo na yung nagdadalang tao ang aking asawa sa una naming anak, na ayon sa kanya ay tunog na nagmumula sa isang aswang. Maaaring kapitbahay lang daw kaya lagi ko siyang sinasaway na huwag magbintang dahil hindi yun maganda. Uugod-ugod na nga ang kapitbahay at hirap pa sa buhay pagbibintangan pa, di ba? Sa kabila ng mga haka-haka na yon, hati pa rin talaga ang aking paniniwala sa aswang. Lalo na doon sa mag-asawang hinahatiran ko ng ulam. Idagdag mo pa ang sitwasyon nila na makikita mo talaga ang hikaho sa buhay. Sa paglipas ng panahon, kung kailan buntis na ang aking asawa sa pangalawa naming anak. Isang araw, mga 2:00 ng hapon noon, nakikinig ako ng drama sa radyo na inaabangan namin. Wala pang TV that time, tanging may kaya lang sa buhay ang nagkakaroon noon, kaya radyo lang talaga ang sa amin na debaterya at sinacharge naman sa sikat ng araw sa bubong. Mag-iisang linggo na kami noon na steady sa gulay at gata ang ulam. Medyo nakakaumay na kung kaya habang nakikinig ng radyo, sabi ng aking asawa, "Dong, patay tayo ng itik." "Itik? Ano kaya kung manok na lang?" "Sige, ikaw bahala. Basta gusto kong kumain ng masarap ngayon. Adobo at tinola. Yun na lang. Yun ang gusto ko." "Oo sige, gusto ko na rin kumain ng manok eh." Agad na akong tumalima at kumuha ng bukag o yung lagayan ng mais para ipangsaklob sa manok. At nang makahuli na nga, agad ko na itong nilinisan para pagsapit ng dapit hapon ay lulutuin na lang. Noong niluluto ko na ang 2 putahe, naisipan ko agad ang mag-asawa kasi nga masarap naman ang ulam namin mamayang hapon. Saad ko pa sa aking asawa, hahatiran ko ang mga ito mamaya. Sumagot naman siya at sinabing bigyan namin ng adobo dahil ang putahing yun ay maraming asin at toyo, tapos lagyan ko raw ng kahit na konting bawang. Iba rin kasi magluto ang asawa ko noon, parang dagat lang na sobrang alat na manamis-namis ang lasa. Pero kahit ganon, masarap naman kahit maalat. Pagkatapos ay wag daw agad akong umuwi, kundi magkubli lang sandali at doon ko daw malalaman. Doon ako maniniwala na totoo ang kwento sa baryo tungkol sa mag-asawa. Dala naman ng kuryosidad, ginawa ko yun ngunit pinagsisihan din kalaunan. At gano'n na nga ang nangyari. Nang maiabot ko na ang ulam, tinanggap naman ng matandang lalaki at nagpasalamat. Sabi ko pa, bukas ko na lang kukunin ang baunan. Pagkatapos ay agad na akong tumalikod at umalis. Ngunit, hindi ako umuwi, sa halip umikot sa likurang bahagi ng bahay nila kung saan makikita ang kanilang kusina.
Hindi nila ako makikita dahil nagkubli ako sa mahahabang talahib doon. Halos makarma ako nang wala sa oras dahil yung ulam tinapo ng lalaki papunta sa kung saan ako nakaupo. Muntikan pang tumama sa aking ulo. Pagkatapos ay nakita kong agad na naghilamos ang mag-asawa doon sa likod ng bahay nila. Diba, uugod-ugod na yung lalaki. Takang-taka na lamang ako dahil dire-diretso ang lakad papunta sa timba na yari sa goma at doon sila naghilamos. Kinakapakapapa ng lalaki yung kanyang bibig. Pagkatapos ay grabe yung pagmumura. Galit na galit ang dalawa. Nagwika pa ang babae sa salitang Ilonggo at binanggit ang pangalan namin ng asawa ko. Kaya doon talaga ako nakumbinsi, parehong aswang ang dalawa. Pagkatapos ng ginawa kong yun ay ilang gabi kaming ginambala. Ilang gabi na hindi pinatulog ng maayos dahil madalas na nakakarinig ng pagkaluskos sa bintana. At minsan may mauulinigan kaming tinig ng kapareho sa pato na nasa malapit lang. Ngunit alam naming mag-asawa na hindi namin yun alaga sapagkat may kulungan ng aming itik di kalayuan mula sa aming bahay. Nang dahil doon, napag-usapan namin ang tungkol sa mag-asawang sinasabing parehong mga aswang. Ako, sana hindi na lang namin binigyan ng pagkain na maraming asin. Kaya nakaramdam din talaga ng konsensya dahil kung tutuusin ay mali rin talaga ang aming ginawa. Ang pinakamatindi pa sa panggagambala na yon ay noong minsang naalimpungatan kaming mag-asawa sa gitna ng gabi. Dahil yung mga alagang manok at itik, pati na ang aso ay nag-iingay. Nagliparan ng iba at yung aso po namin ay tumakbo rin papunta sa kung saan. Tapos umaga na nang umuwi. Paano kasi ng gabi na yon, bigla na lang may bumagsak sa aming bubungan na yari pa sa pawid. Kahit sino sa kalagayan namin, masasabi talagang aswang buhat ng pagkabagsak nun ay sinabayan pa ng nakakatakot na ungol. Pero ang aking asawa kasi nga doon lumaki, hindi ito natinag. Sa totoo lang nakakahiyaman, ngunit mas natakot pa ako sa kanya. Hindi namin alam kung galit ba ang aswang dahil sa ginawa ko o dahil buntis lang ang aking asawa kaya kami binabalik-balikan. Sabi naman ng aking asawa, gumawa ng pinatulis na bagakay para gawing pantusok sa bubong kung sakaling babalik ang aswang na yun. Pagkatapos ay lagyan daw ng dagta mula sa isang punong kahoy na nakakamatay di umano sa mga aswang. Turo yun ng kanyang mga magulang na mabisang paraan daw upang matigil na ang mga nilalang na ito. Kaya hayon sinamahan ako ng aking asawa sa may sapa at itinuro niya ang puno kaya agad kong sinugatan ang katawan nito tapos kumuha ng dagta. Pagdating sa bahay, isa-isa ko nang pinatulis ang mga bagakay at binabad sa dagta na nakakamatay daw ng mga aswang. Lahat ng sulok ng aming bahay, nilagyan namin ng asin lalo na sa mga bintana at pintuan. Tapos kada hapon bago magdilim, nagpapausok kami ng mga dahong tuyo na may halong gomang tsinelas at asin. Ngunit kahit ginagawa na namin ang mga pamamaraan na ito upang mataboy ang mga aswang, literal na binabalik-balikan pa rin talaga. Yung aso namin halos ayaw nang umuwi bunsod ng tuwing may papagaspas na pakpak. Tumatahol ito pagkatapos ay lalayo na. Kami-kami na lang ang naiiwan dahil kinaumagahan na ito uuwi. Yung asawa ko naman, dumating sa punto na parang umaawit na ito sa tindi ng galit habang sinisigawan ang aswang. Yudi puga kaw, pila ka nakagabida ba? Panaog baladi kay ikaw kaunon ko. Salitang Ilonggo na sa wikang Tagalog. Langya ka na aswang ka, ilang gabi ka na dyan ah. Bumaba ka nga rito at kakainin kita.
na sa galit ng buntis ay hindi napigilang mabanggit ang mga pangalan ng mag-asawang kapitbahay. Ako naman ay pinapakalma ko na lamang ito at sinasabing wag nang magbanggit ng pangalan dahil wala namang patunay. Sa kabila ng mga panggagambalang yun sa amin, patuloy pa rin kami kung ano ang nakagawiang magkakapitbahay. Hinahatiran ko pa rin ng ulam ang mag-asawa at tinatanggap din naman nila. Ngunit alam mong ang magkabilang panig ay patay malilang, pero sa loob-loob ay naghalo na ang emosyon. Halata rin sa kilos ng matandang lalaki na may tinatagong galit. Hanggang sa isang gabi pa, bigla na lang may dumapo sa aming bubungan na masasabi mong malaki sapagkat bagaman gasera lang ang aming tanglaw sa loob ay kita ang pawid na lumundo. Kaya sa galit ko, kasi nga ilang gabi na kaming ginagambala nito, kinuha ko ang pinatulis na bagakay at walang kung ano-ano. Nang makaakyat sa ibabaw, tinusok-tusok ko ang bubunga naming pawid at wala na akong pakialam magkabutas-butas man ito kasi nga inis na ako lalo pat buntis nga ang aking asawa, ginagambala pa. Pagkatusok ko ay may tinamaan ako sa ibabaw at kasunod nun may pumalahaw. Tapos nakarinig na lamang kaming mag-asawa na may lumipad palayo. At di naman nagtagala, parang may nahulog sa unahan sa lupa na hindi namin alam kung palapa lang ba ng niyog o kung ano. Ngunit parang malaking nilalang talaga sapagkat narinig pa namin na parang may tumakbo. Ang dulo naman ng bagakay ay mamasa-masa at may konting bahid ng dugo na meron pang hibla na parang nagmula sa isang ibon na kulay itim. Kaya nasabi talaga namin, aswang ang aking tinamaan. Ayon sa aking binang lalaki, hindi basta-basta maghihilom ang sugat ng aswang kapag galing ito sa bagakay na pwede pang magdulot ng kamatayan buhat ng meron ngang dagta ng punong nakakamatay. Matapos nun ay nagmatsyag kami sa kapitbahay na kung mapapansing isa sa kanila ay may sugat, walang iba kundi siya na yung aswang na tinamaan ko ng bagakay. Makaraan ng ilang araw ay hindi namin napapansing lumalabas ng bahay ang lalaki. Nang hindi makatiis noong minsang naghatid ako ng ginataang gulay, tinanong ko ang babae kung asa na ang lalaki ano't hindi lumalabas. Sagot nito, may sakit daw ang mister niya. Nakahiga lang sa kwarto buhat ng natusok daw ng bagay na matulis ang puweta nito na ginagamit sa pagbukas ng niyog. Nasabi ko talaga, aba, na tiyempo Nakahiga siguro sa bubong namin kaya yung puwet niya ang natamaan. Tinanong ko pa si Bining kung saan ang nakatusok, ngunit wala siyang maituro basta natusok lang daw pag upo niya sa may dapog. Maliit lang naman daw at may langis daw sila na pinapahid sa sugat kaya maghihilom din yon. Ngunit kung titignan mo sa pananalita ng matanda, halata na nagsisinungaling o yun bang matagal makasagot at parang iniisip pa kung ano ang isasagot. Kaya doon pa lang, may kutob akong si Agustino nga ang aswang na nanggagambala sa amin. Paglipas ng ilang araw, 5:00 pasado ng hapon, ikinagulat namin ang nangyari kasi nagkatotoo yung sinabi ng aking binang lalaki at kami pa yung unang nakaalam na namatay yung matandang kapitbahay na lalaki. Isang gabi noon, habang nagluluto, ang aso naman namin ay tahol ng tahol kaya lumabas ako ng bahay galing sa kusina. Dumaan ang matandang babae kaya tinanong ko siya kung saan patungo, pero hindi kagad sumagot. Ang ekspresyon ng mukha nito animoy galit at parang umiiwas. Ngunit nagkausap naman kami at saad pa niya namatay ang kanyang asawa.
Lumala umano ang sugat sa puwet. Lumaki at umitim na siyang naging dahilan ng pagkasawi nito. Tinanong ko pa kung bakit hindi nagpagamot. Ang sagot, wala naman daw silang pera na ipapagamot. At isa pa, hindi naman daw niya inaasahan na ganun ang mangyayari kasi nga napakaliit lang naman daw ng sugat. Dala siguro ng galit ay nadulas ang kanyang dila kaya nasabi niyang hindi natusok kundi tinusok. At nang nagtanong ako kung sino ang tumusok, ay agad naman itong iniba ang usapan. Sabi niya, ang bilis daw ng pangyayari dahil naabutan na lamang nito ang kanyang mister na hindi na humihinga sa loob ng kwarto. Matapos noon, umalis na siya at humingi ng tulong sa barangay. Nang malaman naming magkakapitbahay, siyempre umiral pa rin ang malasakit at pagdadamayan na kahit kilalang aswang sa baryo ang mag-asawa ay hindi maitatangging meron pa ring pinagsamahan kaya nakiramay kaming lahat at tinulungan namin ang matandang si Bining hanggang sa mailibing ang kanyang asawa. Samantala, napag-usapan naming magpapamilya ang tungkol sa nangyari. Saad ng amay ni Mrs. o binang lalaki, nadali ko raw ang aswang. Nakaramdam ako ng lungkot at nakokonsensya kaso kung hindi ko ginawa iyon, baka kami naman o yung misis kong buntis ang mapahamak, di ba? Kaya sinangayunan ako ng aking benan at sinabing hindi mali ang aking ginawa. Ganun pa man, kahit malakas ang kutob, hindi sapat ang katibayan kung ang matanda ba talaga ang aswang na natusok ko ng pinatulis na bagakay sa bubong. Inabisuhan kami na umuwi na lang muna sa bahay ng mga magulang ng aking asawa, lalo pat buntis nga siya noon na baka magtanim ng galit at maghihiganti sa amin ng aswang na naiwan. Kaya hayon, umuwi na lamang muna kami at balak na babalik kapag nakapanganak na si Mrs. Yung bahay ng aking binan ay masukal din kung tutuusin, pero mas okay doon kasi meron kaming mga kasama at hindi gaanong malayo ang mga kapitbahay. Makalipas ang isang buwan mahigit, isang gabi, maaga pa 6:00 pasado pa lang noon, pauwi na ako galing sa pagpapakain ng mga alaga naming hayop sa dating bahay. May daanan doon na ang kaliwat kanan ay maisan. Mahahaba ito, lagpas tao. Nagmamadali na ako noon dahil nagugutom na. Pagdating sa gitnang bahagi, bigla na lang may tumatakbo sa looban ng maisan na inakala ko pang mga aso lamang na naghahabulan. Umuungol din kasi na kahalintulad talaga sa isang aso. Paikot-ikot sa loob hanggang sa nawala sa bandang unahan. So inisip ko talaga na normal na aso lang, na pagmamay-ari lang ng isang bahay doon malapit sa maisan. Ngunit makaraan ng ilang minuto habang binabaybay ang makipot na daanan, sa di inaasahan, bigla na lang may umatake sa akin mula sa loob ng maisan. Hindi aso, kundi isang taong maitim at mabalahibo. Lubhang nakakatakot ang hitsura dahil nagbabaga sa pula ang mga mata. Mabuti na lang at nakailag ako sa pag-atake nito. Kung kaya, yung damit ko lamang sa braso ang nakagat ngunit nakalmot ako sa bandang tagiliran. Sa totoo lang, halos hindi ko naramdamang nasugatan na pala ako noon sa sobrang talas ng mga kuko. Patras akong umiilag habang umaatake naman ang nilalang na yon. Nadala ng pagkagulat at takot halos makalimutan kong meron akong dalang itak. Naalala ko lamang noong tumatakbo na habang nakalingon upang makaiwas sa pag-atake ng aswang. Ilang beses akong gumulong sa lupa, paikot-ikot makaligtas lang sa tiyak na kapahamakan. Hanggang sa mahawakan ko yung dulo ng aking itak at doon na agad-agad kong binunot. Kasabay ng paglundag ng aswang papunta sa aking kinaroroonan,
walang kung ano-ano ay hinataw ko ito ng pahalang sa kanyang tiyan. Nasaktan ang nilalang kaya umatras ito at tumakbo papunta sa gitna ng maisan. Ilang sandali pa, tumatakbong nagsidatingan naman yung pamilya sa unahan na nagmamay-ari ng maisan. Narinig pala ng mga ito ang boses ko na nagmumura at panay sambit ng aswang. Kaya naalerto sila at agad nagtungo sa aking kinaroroonan. Nang mga sandaling yon ay hindi ko pa alam na meron na akong sugat. Ang nakapuna, yung mag-ama na sumaklolo sa akin. Nang itaas ang aking damit, doon nakita na may sugat nga. Hindi naman masyadong malaki, pero humahapdi na at dumudugo kaya nagpiga sila ng mga dahon ng malunggay. Pagkatapos ay nilapat sa sugat para lang tumigil ang dugo. Matapos noon, dumiretso na kami sa bahay ng kapitbahay naming nagtatrabaho sa klinik. Nilinisan yung sugat. Doon lamang namin nakita na maliit lang talaga siya, ngunit ang pagkahiwa akala mo basag na salamin ang ginamit. Napapaisip nga kami noon, baka may hawak na kutsilyo yung aswang na yun, kaya ganun na lang ang hitsura ng sugat. Mabuti na lang talaga at daplis lang. Kung hindi, siguradong bumauna sa aking bituka. Walang ibang pinaghihinalaan ng aking biyanan kung sino ang gumawa. Sabi nila, puntahan ko raw yung matandang babae, dalhan ng pagkain at huwag magpahalata. Kung may sugat ito sa tiyan, tiyak siya na ang umatake sa akin sa maisan. Ngunit pagdating doon, wala nang tao ang bahay nito. Parang matagal nang umalis dahil wala na ang mga gamit. Ang naiwan na lang doon, yung mga lumang basahan. Na pati mga kapitbahay ay hindi man lang napansin na matagal na pala itong umalis sa lugar. Inabandona ang kanyang maliit na bahay. Kaya pala isipan talaga sa amin noon kung sino ang aswang na umatake sa akin sa maisan. Nang dahil sa pangyayari, maraming tao sa baryo ang natakot. Kaya simula noon, gabi-gabi nang merong nagbabantay dahil paniwala nila, meron bagong yanggaw. Kapag daw kasi bagong sali ng aswang, agresibo raw talaga ang mga ito. Kami naman, wala kaming ibang duda kundi ang matandang babaeng kapitbahay naming lumisan na si Bining. Nagtanim talaga ng galit iyon kasi nga ako ang nakapatay sa kanyang mister. Sa kabilang banda, pinagsisihan ko naman po yun. Kung hinayaan ko na lang sana ang mga haka-haka, malamang magkapit-bahay pa rin kami. Ganun pa man, sa kabila ng mga nangyari, pasalamat na lang din dahil kahit papano ay hindi ako nadali ng aswang. Na ang punot dulo lamang ay malaman ang tunay na katauhan sa pamamagitan ng ulam na adobo. Maraming salamat kung nagustuhan ninyo ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Ninyo ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So ayun mga kaibigan kong tagapakinig, kwento ni Ninyo ng Panay. So maraming salamat sa kwento mo, sir. Napakaganda, maulagi na. Sana hindi mo na pinakain ng asin, adobo na ang sangkap ay asin. So nagalit yon kaya ayun hindi kayo pinatulog.
Pero dapat kinausap na lang, no? Dinaan pa kasi sa pangwakwak, no? Akyat-akyat sa bubong kaya natusok tuloy. So kung siya man yung aswang na natusok ni Ninyo ay di kasalanan na rin ng aswang kasi bakit siya dumayo doon, no? Umakyat talaga sa bubong para mangaswang. Kung hindi mo naman ginawa yun, pwedeng mapahamak ang buntis kasi ihulog niya lang yung dila niya, masuksok yan sa tiyan ng buntis. Wala na. Magtaka na lang kayo, wala na ang bata sa loob ng tiyan na sinipsip na pala, no? So para sa akin ay hindi mo yan kasalanan. So madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga amigo-amiga, no? Babatiin natin unang-una pinakamatagal Christine Olzon, no? Walang renew. Tuloy-tuloy itong sa kanya. Maraming salamat, ma'am. Pangalawa kay Luis Elmido, 20 months member. Jim Similia, 25. Kay Jonizel Alviola, 21. Kay Jeffrey Bunyad, 19 months member na. Esmeralda Jucare, 7 months. Kay Rosary Jayarante na 2 months member na. Ganon din kay LCD Acosta, 41 months member na. Matagal na rin. Thank you, ma'am. Kay Ramonita Verdugo, 1 month member na. Kay Darlene Kabatuan, 45 months member na. Matagal na rin. Kay Samantha Cruz, 1 month. Kay Susan Dorn, 28, magwa 1 month na, no? Kay Mike, 26 months member na. Rancid Horror Stories, magwa 1 month na rin. Kay Rose Kim na 11 months member na. Al Fernando. Kay Cheng's Channel, 11 months. Last but not the least, kay Madam Liam, 1 month member na. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta po sa ating munting programa. Ayan. At syempre sa mga commentators natin last update na nag-comment, no, isya-shoutout natin silang lahat mga kaibigan. Unang-una sa first commentator natin si Cheryl Hamero, no. Ayan, una gidaw siya first comment. Sige, shoutout sa iyo, ma'am. Thank you. Pangalawa kay letter O, no, user lang ang nakalagay. So, ayan, subscribe ka sir para makita yung name mo. Ayan, binabati rin po natin si Anika Mishka, Leslie. Ayan, no, skipping ads daw sila. Thank you po. Syempre kay Arlene Cools Besa, ganun din, no skipping ads. Kay Christy Harm na duwa ka account, ayan, shoutout sa iyo ma'am, all the way from Germany, no. Kay Hazel Fiesta, kay Nimwell Joshua Magdaong, Edward Diaz, kay Kagi Tumaob, kay Ramonita Verdugo, kay Rexy Abergaz, kay Manuel Graho, no, dan listening, 5 ads, never ako nag-skip, good evening. Ayan, thank you po, malaking bagay. At syempre kay Lilibet Andrade na laging present sa ating Facebook. Thank you. Kay user, kay German Marasigan, kay Rob Sandoval, no? Taga Pulmulok lang si Rob. Silingan rata, madam, no? Kay Jonathan Barba, kay Edward Diaz, kay Rodel Caliso. Ayan. Last but not the least, kay Madam Mary Acelar. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas